So, good morning guys. So, samahan niyo ako ngayon. Ako ay magpapak ng hospital bag. Dahil nung nakaraan, nagpa-check up nga kami ni Mister. And then, babalitaan ko kayo kung anong sabi ng midwife. But, kailangan ko na talagang mag-prepare para sa aming dadalhin. So, habang nagpe-prepare ako ay, i-check ako sa inyo kung ano ba yung sabi ng midwife and ng doktor. Kasi nung nagpa-check up ako ay 38 weeks na. And then, iniska, nag-ultrasound, ganyan. Bali, ang check-up ko guys pala ay every week na. Simula nung dumating ako or nung bumalik ako dito sa UK. Dalawa kasi yon, yung isa ay ano lang talaga, check-up ng midwife. So, yung pangalawang hospital guys, hospital talaga yon. Doon talaga ako manganganak. So, doon ginagawa yung urinalysis, yung blood test, doon ako kinukuhanan. Tsaka doon din ako inu-ultrasound. So, last check-up ko, doon kami sa hospital. At nung ako ay nagpa-check up, ako nga ay 38 weeks na. So, habang nagpapak ako, sasabihin ko sa inyo kung ano yung sinabi sa akin ng doktor. Di ba alam niyo naman sa mga previous vlog ko na meron akong gestational diabetes. Kaya ako ay nagmumonitor din ng sugar. So, actually guys, ang mga damit naman ni baby ay nandun na. Nandito siya. Yan, malilinis na yan dahil na-i-vlog ko rin na ako ay nakapag-plancha na, ganyan, pinlastic ko na pa. So, medyo maaga nga din ako nag-prepare, although wala pa siya sa bag. Kaya ngayon, ipapak ko na siya sa bag kasi nga, may schedule na ako kung kailan ako manganganak. Pero guys, hindi ako CS, ayoko magpa-CS, or pinipilit namin na hindi ako ma-CS. Kasi, alam naman nila yung history ko na nanganak na ako before and normal delivery lang. So, ayokong umabot sa CS kasi alam nyo, kasi pag CS, doble-doble talaga yung sakit. Mas masakit talaga siya kasi, alam nyo yung minsan kasi yung iba, kung kailan nagli-labor na, saka na si CS. So, kaya doble yung sakit. Then, after mo ma-CS, magre-recover ka pa ulit. So, syempre, masakit din yun. And then, hindi siya ganun kabilis, katulad ng normal delivery. So, kukunin ko lang guys, yung aking mga napak na dito sa lagayan. So, nandyan na yung mga nappies, mga shampoo na binili ni Mister. Kasi hindi pala kailangan magdala ng shampoo sa hospital. Sabi sa akin. So, nandito na siya lahat. So, ayan. So, ito yung breast pump na in-unbox ko nung nakaraan. Huhugasan ko na rin to and then i-sterilize. So, guys, ito yung mga napak ko. So, kasama na tong socks, nappies or diaper, and then yung lampin. Tapos meron itong hat, ayun, nasa loob yung parang bonnet. Diba? So, magdadala ako ng 3 set. Hindi ko nga din sure guys kung kailangan ko bang magdala ng 0 to 3 months na damit ng baby. Kasi hindi ko alam kung ano bang size ng paglabas. Ito kasi newborn kasi to. So guys, pari ito pala, itong 3 sets na damit na to, ito pala yung aking 0 to 3 months. Kasi baka mamaya medyo malaki si baby, kaya dadalhin ko rin ito. And then magdadala ko nito mga lampin na to. Dadalhin ko rin tong napis na to, ilang piraso lang to, siguro 10 pieces lang. And then meron na tong wipe sa loob. Feeling ko kasya na to, kasi baka magstay lang naman kami ng 1 to 2 days sa hospital, depende. So, bali nandito na guys, lahat sa kama, yung aking mga ipapak para sa hospital bag. So, ito nga pala yung tuwalya ni baby na aming dadalhin. Wala akong makita na pranela na may hood na ganito. Kaya tuwalya lang yung kinuha ni Mister. Kaya dadalhin ko na rin siya. Feeling ko dami kong ipapak. Kaso naman, mas maganda na yung sobra kaysa sa kulang, 'di ba? Pero kahit kulang nga, sabi ko, madali namang umuwi. Ang kaso nga, yung travel ni Mister pag siya ay nagpabalik-balik, parang 1 hour papunta and then 1 hour pabalik. Kaya medyo malayo. So, ilalagay ko pala guys sa ziplock yung aking mga i-impake. Parang medyo madami nga pero hayaan na. So, ayan, nilagyan ako ng towel. Just in case. Susulatan ko na lang to ng pentel pen para madali siyang basahin or tignan pag kailangan na. So, yun nga guys, napagdesisyonan pala ng doktor na i-induce na ako. So, tinanong din naman nila ako guys kung payag ako na i-induce.
Pero sabi ko, syempre, mas maganda pa rin yung natural labor. Ang kaso nga lang kasi, meron nga akong gestational diabetes. And then si baby ay medyo lumalaki talaga siya masyado sa tiyan ko. Kaya ang iniiwasan nila ay yung ma-CS ako, which is ayoko rin namang ma-CS. So, kaya yun guys, may date na ako para next week kung ano yung schedule ko. So, sabi nga nila guys, once na nandun ako sa loob ng hospital, wala na akong kailangang ipag-alala. And then paglabas is, kasama ko na nga si baby, pero siguro magstay kami doon ng pag in-admit ako and then kinabukasan or sana ganun lang siya kabilis kasi ayoko rin nagtatagal sa hospital kasi hindi ako komportable din pag nasa ospital. So, bali pala yung hospital kung saan ako manganganak ay medyo malayo dito sa bahay. Yun ang pinili ni Mr. dahil mas malapit yun sa mga relatives niya, ganyan, just in case na may kailangan. Tsaka mabilis akong madadalaw ng mga kamag-anak. So, ipapak ko na to guys. So, ilalagay ko na sa bag, isa-isa tong mga to. So, ito yung binili namin na parang pranela. Pero milestone blanket pala tawag dito. Kasi may nakalagay 1 month, 2 months, ganyan, 1 week. Pero gusto ko kasi ito kasi wala siyang hood. Alam niyo yung cloth niya kasi, diba iba? Hindi pa kasi ako nakabili dyan sa Pilipinas nung ako ay umuwi. Akala ko kasi meron dito, wala pala. So, kaya ito na lang muna. So, bali, dadalhin ko to. So, ayan, pambalot. So, uunahin ko guys, ilagay yung mga gamit ni baby sa bag na. So, yung bag na dadalhin namin for baby, ay yun yung galing sa anak ni Mr. Malinis naman na yun, nalinisan na, ganyan, and then na-spray ko na. So, yan guys, bali dito ko na ilalagay yung mga gamit ni baby sa bag na bigay ng kanyang ate o yung sa anak ni Mr. Malinis naman to. At saka naka-plastic naman yung mga damit ni baby. Ang kaso, hindi ko alam kung kakasya ba siya o hindi. Feeling ko, kailangan ko muna tong alisin. Para sa ibang... Kasi para sa ano to, feeding bottle. Para ito ay bibit-bitin na lang siguro. Just in case na kailangan. Ilalagay ko na nga itong mga damit. So, bali ito, guys, kompleto na to. Meron na siyang bonnet. And then, medyas. Tsaka, diaper. Then, meron din siyang lampen o yung franela ang tawag sa atin sa Pinas. So, bali, 3 set ito. Dadalhin ko siya lahat para hindi ako mag-iisip na baka kulang, ganyan. So, ayan. Bali, 3 to. Hiwa-hiwalay siya para pagkuha. Isang kuha na lang ng midwife. Malaki naman itong bag. Feeling ko kakasya naman. So, ito guys. Ito yung 0 to 3 months. Oo, 0 to 3 months to. And then, hindi ko kasi alam kung baka mamaya skip kay Ella yung or kay baby yung newborn. Kaya, dadalhin ko rin to. And then, ito yung diaper. Yung kanyang nappies. So, nilagay ko na rin sa ganito. So, gagawin ko tong 10 pieces, guys. Feeling ko naman cash siya. Tapos, yung kanyang isang set, meron ng diaper yon. So, hindi ako mag-aalala masyado na kukulangin. Kasi pag newborn, diba? Pupo ng pupo yan. Kaya, mas maganda na yung sobra yung aming dala-dala. So, itong binili pala to na blanket, guys, ni Mr. Kasabay ito nung parang pranela. Kasi yung pranela nga is wala siyang food. Ito wala din naman. Dapat isa lang yung bibili namin. Kaso ito si Mr. mapilit. Dalawahin na daw. Para pag nilabhan yung isa, meron pang isa. Pero sa totoo lang, hindi masyadong kailangan ito eh. So, ito ilalagay ko na rin to sa loob. Tsaka itong kanyang towel. So, sabi ko nga kay Mr. Kaya baka hindi pa ako nanganganak kasi yung bag, hindi ko pa nare-ready. Sabi ko baka kaya sabi ni baby sa tiyan ko, hindi muna ako lalabas kasi yung bag hindi pa naka-ready. Hindi pa nakapack. So, ngayon ko pa lang talaga siya ipapack. Pero sa gabi, nasakit na rin talaga yung balakang ko, ganyan.
Parang nagpo-false labor na ako. Saka yung sa may pusong ko, medyo masakit na rin talaga siya. Kaya alam ko na malapit na akong manganak. So, iniisip ko guys, bago sana ako ma-induce is mag-labor na ako. Kasi parang feeling ko lang, mas maganda pa rin yung natural labor kaysa yung i-induce ka. Kasi, based lang sa mga nakita ko or nabasa ko, napanood ko, mas masakit kasi yung i-induce. Parang bigla yung sakit. Unlike pag nag-natural labor ka, dahan-dahan talaga siya. Parang yun, parang biglang masakit agad na as in masakit na masakit. So, maglalagay lang ako ng extrang bonnet tsaka pamaa. So, nandito pala guys yung extrang bonnet tsaka pamaa na aking ire-ready. So, magdadala ako ng dalawang set na. Dalawang pairs. Then, dalawang extra na bonnet. Feeling ko hindi ito magagamit lahat. Pero, syempre, mas gusto ko na yung sure. So, lahat ng gamit niya is naka-ziplock. Mas gusto ko naka-ziplock para sure na malinis. Binili lang pala namin yung ziplock sa supermarket. Pwede na to. So, ayan. Dadalhin ko to. So, ganito yung itsura niya nung napuno. Tapos na. Sobrang taba. Pero, okay na yan. And then, yung akin naman, yung ipapak ko. So, sa akin naman, guys, ang ipapak ko lang naman is yung underwear, napkins. Ay, pa kahit hindi na siguro yung mga napkin. Kasi, meron naman siyang lagayan. Kasi, itong mga panty, pag nakalkal, baka maglaglagan. And then, sa bra, dalawa lang muna yung ipapak ko sa ngayon. Mag-decide na lang ako siguro later. Bali, ang dinala kong bra is yung pinaka luma or maluwag. Para komportable siya, hindi siya ganon kasikip. Ang alam ko nga minsan, pag masikip ang bra, yun ay nagiging cause pa ng paghina or pag-stop ng breast milk. So, gusto ko sana guys, dito ko ilagay yung mga gamit ni baby sa backpack na to. Ang kaso kasi, may binigay naman yung anak ni Mr. na bag nga ng baby. So, yun na lang. So, magdadala ko nitong parang bathrobe. Pero manipis. Manipis lang to. Dadalhin ko rin to. Feeling ko ilalagay ko din siya sa ziplock. Comment guys naman kayo kung sino yung mga nakaranas ng induced labor. Kahit saan, kahit nasaan kayo. Alam ko hindi uso yun sa Pilipinas, diba? So, magdadala din pala ako ng isang towel lang. Ang aking dadalhin. Feeling ko guys, dun sa schedule ko, base lang naman nakita ko sa sa weather, sa phone. Pag nanganak ako is medyo mainit. Sana medyo mainit nga. Kaya ang mga ipapak kong mga damit is yung mga comfy lang, mga komportable. Di naman siya totally mainit. Maaraw yung schedule ko. So, ang galing no, dito pwede kang mamili ng schedule kung kailan ka manganganak. So, ito palang mga pinak ko is based lang sa akin kasi hindi naman kami binigyan ng list na dadalhin. Ewan ko yung iba kung binigyan sila, yung mga nanganak dito sa UK, ng mga Pilipina, ganyan. Kasi, yung sa akin, tinanong ko sila kung may listahan ba na kailangan dalhin para sa baby for me, ganyan. Wala naman silang binigay. Sinabi lang nila yung mga basic, which alam naman natin yun, pag mga anak, di ba, yung mga basic needs, ganyan, katulad ng mga napkin, damit na pamalit, towel, ganyan. Pa-undies, toiletries. So, ayan. Pero yung sabihin mo na well-detailed, kung kanilang ipapadala sa'yo, or nasa listahan, ibibigay, wala silang binigay sa akin na list. So, ayan guys. Ready na ang aking backpack. Kay Mr. na lang yung ipapak ko. So, guys, ito nga pala yung breast pump sa mga hindi nakapanood nung unboxing pa nito. Ipakita ko pala sa inyo.
And then, sasabihin ko sa inyo kung magkano siya. So, nakuha to ni Mr. ng 50 pounds. Pero alam ko, may discount pa siyang nakuha. Kasi may voucher siya. So, ganito yung itsura niya. So, ito yung cup. Pag hindi pa siguro ginagamit, ganyan. Or pag isasalin para hindi siya matapon. And then, ito yung pang-charge. Tsaka yung controller. So, tawag doon yung mga... Ito yung on and off, ganyan. Siguro yung speed, then plus minus. So, natatanggal yan siya. Dalawa sila. And then, ito din yung isa. So, pag binuksan mo, so dito ilulusot yung nipples. So, depende sa size, ay, hulog pa. So, depende sa size ng nipples. And then, ito yung pinaka-cover. Tapos, dito lulusot yung milk. So, dito siya, guys. Oh. So, tutulo yan dyan. And then, hindi na yan magli-leak. So, parang ito yung pinaka-pang-pump. So, pareho lang naman. Pati yung isa, ganun din. So, ayan. Tapos yung pinaka-cover.